Everyone. Good afternoon, everyone. Graduates, good afternoon, everyone. Okay, isa mo nang masigawang palakpakan dyan. Thank you so much. A blessed and joyful day of success and gratitude to all of you who are gathered here with us today. First and foremost, I would like to extend my warmest greetings to our dedicated Schools Division Superintendent, Sir Roger F. Apa, and of course, to the ever beautiful District Supervisor, Dr. Sarah Jane Abansado, to the dedicated head teacher of Marigondon Elementary School, Sir Jefferson Laripiso, and of course, to the ever-passionate and hard-working advisor of Grade 6 Fields for this school year 2024-2025, Sir Gary Male, the Master Teacher 2. Good afternoon, sir. To our honored guests, we have from Tagilos Elementary School, Ma'am Marisa Repe. Ma'am, good afternoon po. Medyo nauutal po ako, napipressure po ako. And of course, to the Principal 1 of Kampangao Elementary School, Ma'am Maribel Arago. Ma'am, good afternoon po and welcome you here in Marigondon Elementary School. To all of our dynamic and talented teachers who are present today, your presence is a true reflection of our unity as educator. To the PTA officers headed by Ma'am Shella Repiso, and of course, to the parents and guardians and family of our graduating class this school year 2025, this is your success as well. To our valued guests and school stakeholders, thank you for your unwavering support in shaping the future of our young learners. And of course, I would like also to respectfully acknowledge the presence of the father of our beloved Barangay Marigondon, the Honorable Barangay Captain Willie Repiso and his Tagawats, and most especially to our dear graduating class of 2025, congratulations to all of you. Malayo na, pero everyone, malayo pa din. Nagigets niyo ba ang ibig kong sabihin? Ito ay simula pa lamang po ng inyong hakbang para sinatawag yung pangarap sa buhay. Paano ko ba sisimula ng kwento? Dahil ako muna yung magpapasalamat sa pagkakataong ito na ako po ay inibitahan upang maging guest speaker sa aking school, ang Marigondon Elementary School. To the teaching force, headed by Sir Jefferson Repiso, sir, maraming salamat po for inviting me here as your guest speaker for this school year of graduating class of 2025. And to Sir Gary Male, the advisor, ayan, maraming salamat po. Bago po ako magsimula at bago po ako naging matagumpay sa kabila ng hamon na aking nilakbay para makamit ang magiging isang lisensyadong guro. Gusto ko muna magpasalamat sa aking guro nung ako'y grade 1. Hanggang ngayon ay fresh pa din at hindi pa rin nagbabago ang kanyang kagandahan. Ma'am Susan Ramilo, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan. And of course, syempre, talagang naghimok sa akin para maging isang matibay nang ako'y nag-aaral pa sa grade 2. Ayan, si Ma'am Eden Rivera. Isang masigabong palakpakan para kay Ma'am. And at syempre, naaalala ko din nung ako'y grade 3. Siya rin po ang advisor ko dahil medyo pasaway po ako ng grade 3. Ayan, si Ma'am Annabel G. Recto. Isang masigabong palakpakan. At syempre, ng grade 4 po ako, wala po dito si Ma'am Jane Ruba at saka nag-change na dati ni Ma'am Darren Rojero. So, nasa ibang school na po sila. And of course, ang nag
isang gwapo ng Marigondon Elementary School ng mga panahon yun. My advisor, Sir Ernie Gutierrez. Isa mo ng masigaling palakpakan. Ayan. And of course, ang pinakahuli na kung saan siya ang sa akin para lalo akong mas iporsigido sa buhay. Kaso nga lang po siya po ay nag-retire na bilang teacher, si Ma'am Lucing Ramilo. Okay, so in behalf of her, of course, nandito din si Kagawad Rainer na ayaw magbalita ha. Arangagin sa gilid. Thank you so much for your presence. Okay. Graduating pupils of Marigondon Elementary School, tumingin kayo lahat sa akin. Dahil ako ang pinakamaganda ngayong araw. Tama? Okay, so bago magtapos ang aking pagsasalita, okay, makinig mabuti dahil may itatanong ako sa inyo at bibigyan ko kayo ng 500 pesos kung sino ang makakahula ng kwento ng buhay or pamagat ng kwento ng buhay ko. Okay po ba yun? Okay. Grade 1 pa lang ako. Hindi ko na kasama si Mama. Yung tatay ko lang ang kasama ko sa bahay. Bakit? Kasi si Mama, isayakot ko na ng gitno. Mas maayo. Si Mama kasi, nagtatrabaho siya, or in short, katulong, kapitbahay, kasambahay. Okay, yun po yun. Diba? Tinaw ako yung tubig, so may patalastas alay kita. Thank you so much for Mama. Naalala ko ng grade 1, ang bag ko, wak pa yung zipper. Yan yung zipper ang akong bag. Ginabot ako pa sa unahan at ginakukupan ko ang bag ko kasi wala ako yung bag. Doon nagsimula ang lahat. Kaya kung bakit ako ay gabayan dati kasi aberbalot sa eskinano wala ako yung kwarta. Kung hindi pa ako kabuhay kwarta kay tatay, wala ko yung bayon. Gapangupit ako. O diba? Pero wag na wag niyong gagayahin yun kasi ipinagbabawal na technique ang ganon. Pero wala akong choice. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ko simula na nakaabot ako ng grade 6. Pero ang dami kong pinagdaanan. Unang-una, minsan niya ako ilabas. Sa kadamot ng mangga sa elementary, gabugoy ako'y mangga, kaya ako't ilabas. Minsan, ang nangyayari, mga kabarkada ko, kasi mostly mga babae po ang kaibahan ko per mga kaklase. Sinda ang gapakaon sa akon. Gakadto kami sa tanuman, dito sa kailayahan ni Lula Aya, kung sino dito nakakatugaboy ng ipot ng Karabaw Karata. At kami dito gapang lilibot kami hansoy ng unang mga panahon. Tapos ang mga kamanggahan kinamambrusing, ubus-ubus ginanamon, may mangga pa kami sa bag pag-ulit. Gasula ako'y asin, gasula ako'y mantika, aber daw di ko gusto, wala ako'y choice. Pero ibinagpatuloy ko kasi ramdam na ramdam ko ang hirap ng buhay namin noon. Pasensya na po. Ang lungkot ng buhay ko kasi ng mga panahon na gusto kong mag-aral ng mabuti. Hindi ako makapag-aral ng maayos kasi hindi ako sinusuportahan ng mga magulang ko sa pamamagitan ng kung kamusta ba ako. Pasensya na sa mga nadadala ko. Yun po talaga ang kwento ng buhay natin. Pero dahil isa akong taong matibay, ipinagpatuloy ko pa rin po ang aking pag-aaral. Pero sad to say, pagkatapos ko pong mag-aral ng elementarya, ako po ay nag-stop po ng aking pag-aaral dahil pinatigil po ako ng tatay ko. Kasi mahirap lang po talaga kami. Bago po ako makapunta ng school, sa elementary, palagi akong late. Kasi
Ako pa ang maluto kung aga-aga. Ako tanan, mahugas, pag-ulit ko halin sa eskwelahan, ako maghihapon ang gaubra. Kasakit sa part ko, pero napakaswerte nyo ngayon kasi hindi na kayo. Meron kayong mga magulang na naandyan para kayo gabayan. Ako wala, hindi ko yun naramdaman. Pag-graduate ko ng grade 6, 1 year ako nag-stop. Kasi sabi ni tatay, dito na ako na ako sa bukid. Makaingin. Eh, syempre, bakla nga ni ako. Hindi ko gusto na magkamasin ako. Diba? Hindi ko yun sinunod, pero nag-stop po ako ng 1 year after ko po ng graduation sa elementary. So, pagka-graduate ko po ng ato, bakasyon, nagpinag-indik ako, nagpinag-STL ako ng una. To be honest, pero yun yung isa sa pinakamaganda na naranasan ko sa buhay na ang hirap, sobra. Gusto ko lang ilabas kasi pangarap ko po ito na makapag-inspire ng mga kabataan dahil sa hirap ng buhay. Huwag pa kita sa exciting part, mahaba pa may college pa kita, high school. Ang hirap. Nung nag-aaral ako ng high school, si mama at sa Manila, ang tatay ko pag ang manghod ko, kami lang sabay. Ang magulang ko after niya mag-graduate ng high school, naglarga na siya. Kami na yan ng manghod ko ang nabilin sa bayag ang tatay ko. Pero ipinagmamalaki ko na habang nag-aaral ako sa Lumbangis National High School, pag uwi ko, ga Santo Rosario pa kami ni tatay. Yan na ako gasiro sa Bible, kundi sa ulo ko na siya. Siguro isa din sa napaka-bless ko kasi sobrang blessed ako ng mga panahon na nag-aaral ako sa high school. Kahit sobrang hirap, dumadaan ako minsan sa buso-buso. Alam niyo ba yung buso-buso? Na siniyakan na, gid ako dati na nga bakla. Yes, hindi ko po makakalimutan. May nakapuniti pa ako dila sa buso-buso ng una, kaya na tinawag ako nga bakla. No? E syempre, may isog man ako, nilabanan ko. Huwag siya kapag sa ako, kaya hindi ako magkarate. Diba? Pinapatawa ko lang kayo kasi masyado kayong nagiging emosyonal. Nung nag-aral na ako ng high school, nung grade 6 ako hanggang elementary, grade 2 lang ako nagkaroon ng honor, medyo sineryoso ko po yung pag-aaral. Ako po ay pang-4th ako kay Ma'am Eden. Simula ng grade 6, hindi na ako nakakuha ng honor. May isa akong friend na nag-aaral ng Lumbangis National High School. Ang sabi niya, kahuga ko sa high school. Lalo ako kinuibaan. Kaya excited na ako mag-eskwela kay 1 year ako nag-stop after ng grade 6 ko. So nag-eskwela ko yung high school. Pinag-pray ko ginang sarili ko, mga bacolord, kung ano man ini. Sana makayanan ko kasi napipressure ka agad ako. Pero nang tumugtong na ako ng high school, naging presidente pa ako ng klase namin kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ako maghuya-huya abang sino pa ng kaatubang ko. Yun ang naging mindset ko, di ba? Alalahanin natin, kapag first year high school tayo or first year college, nagpapakilala po tayo ng ating mga sarili dahil mga bago po ang ating mga kaklase. Hindi po ako nahiya hanggang simula, hanggang 4th year high school, first year, second year, third year high school, nagkaroon po ako ng honor. Pero hindi naman po kataasan, pero nasa top 10 po ako. Medyo sineryoso ko na kasi si mama, ng mga panahong yon na nagtatrabaho sa Manila, ay nakakapadala po siya ng mas malaki-laki na siyang binibigay din ng tatay namin para may pangbaon ako. Hanggang hindi ko napansin na mag-graduate na ako. Yon, nag-attend si mama sa graduation ko ng pagka-graduate ko yung 4th year. Nagtangisan kami nga kasi nalipay siya kay ako gid ang kauna-unahan nga unga ninda ni tatay nga nagtapos high school kasi ang akong mga maguyang kag akong bangkod yes ka nag-iskila kay kahirap ng buhay gid talaga namon ng una kapabalik mo yung si mama at si tatay ng una super gakaon kami minsan yung sa gata, yung ginapuga,
para i-ano sa kainit na noon, nung una. Pero niyan, medyo may mayaman-yaman na kami. Ginapag-initayan ka mo. So, yun ang sisimula, ang pinaka nang tumungtong ako ng college. Nag-aral na po ako sa Romblon State University, Kahitchikan Campus. Bago po ako nakapag-enroll, naalala ko noon, hindi na ako pa-eskwelahan ni mama kag ni tatay, kaya hindi naging kaya. Hay ako kasi maisugin ang akong spirit, na gusto ko ganyan, may mapatunayan ako, kaya chat gani ako. Chat. So, hindi pwede nga chat lang ako, mawala din ako yung mapatunayan. So, pinakita ko sa inyo na kaya ko. Naalala ko, May 6 yata yon. Hindi ako, wala akong karanasan. Sumali ako ng Miss Gay dito po sa entabladong ito. Nanalo po ako ng Best in Talent. Nanalo po ako ng Darling of the Crowd at second runner-up ng panahon yon. Ang dami kong nakalaban. Nakakuha ako ng 1,800 pesos. Binigay ko ang 600 pesos sa handler ko. Meron akong 1,200. Pa-enroll na sa RSU. Kaya sabi ko nga ma-eskwela din ako kaya may pangarap din ako sa buhay. Nagpa-enroll ako, yes, nalipay din ako, kaya college na ang buhay, mag-college na ako. Napakaswerte ko kasi, nung nag-aral ako sa Lumbang, yung mga klase ko din sa Lumbang, naging kaklase ko din sa RSU, Same Major, DLE. Pero may kami galuto, gapantay kami, gapanahit, gamanicure, gapedicure, gariban, aber ano na yan to, gahalo kami siminto. Kasi sad siya, kaya never ko ato naramdaman ang kahugaanan na mga lapit na ako mag-graduate. Matuna kita sa first year college po ako. Chad po ining nangyari. Binuligan ako ng akong magulang, kay porsigido ako, at tuwid yung eagerness ko, nga gusto ko makapagtapos ng pag-eskwela. Siyempre, may mga bagay minsan na may marites ng buhay natin. Tama po ba? Nabalitaan ng magulang ko, nga binulakbol ko na ako, may kaibahan ko na ang mga kabadingan sa banwa. Nahangit ang magulang ko. Tinigil niya ang sustento ng allowance ko. Mag-end pa lang ang first quarter ng first year college ako. Doon nga nagsimula ang lahat. Bakit? Ang dami kong narinig na masasakit na salita. O ako'y pulos, siya nag-inim. Halos umabot na rin ako sa point ng buhay ko na 2 weeks na akong hindi pumasok ng school kasi wala na ako nga nakakabato ng allowance, kaya wala man ako gawala isang palay, kaya wala man ganit kami kwarta. Ang nangyari sa akon, nag-MC ako sa Kagban, ang mga judges dito, mga teacher sa RSU, na nakita ako ninda, base ko nga iwa ka naman gapasok. Sa kaluoy ng mga teacher, pinapasa ako ng project at ang mga kailangan ng ibang requirements, never ko nang inumply dahil nakitaan ako nila ng potensyal. Yun, ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ko hanggang nakilala ako sa buong Sibuyan pagdating sa hosting. Lahat ay umaarangkada ang kagandahan ko, San Fernando, Magdiwang at dito sa bayan ng Kahidjukan sa pagdating sa hosting. Ang nangyari, hindi ko alam kung bakit ganon. Ang bilis ng mga pangyayaring yon. Pero bago ang nangyari ang ganon, nanginuko ko lang si Sir Watson ang una. Tiragapa. Bakit po? Kasi po, di ba, kung nakapag-aral po kayo ng RSU, meron po tayong tinatawag na Dean's Lister. Tama po ba, ma'am, no? Dean's Lister, yung walang dos, lahat ay uno. Eh, napaka-loaded po ng subject namin. Alam kong wala akong pera. Yung mga uno ko nga mga grades, ginatipon ko lang kintanan. Kaya ginapakita ko kay Sir Wanso, discounted ako yung 1.5. So, nakapag-enroll na ako. O, diba? Ganun ang diskarte. Pero hindi ako i-dos. Itinagong ko lang ang dos talaga, to be honest. Kasi, diskarte kung kailangan mo diskarte ka, kung gusto mo makapagtapos, madiskarte ka. Yun ang ginawa ko. Pero, inamin ko man po ito kay Sir Wanso. Pag
pagkatapos ko magbayad ng 17,000 cash kasi hindi ako ririlisan ng diploma, lahat na mga kailangan kasi magtitake niya ako ng board exam. So, nakaipon ako ng 17,000. Pero bago pa yon, inipon ko lahat ng mga uno, discounted ako sa tuition fee, at inipon ko din lahat ng mga kita ko sa mga barabarangay kasi yun yung ibabayad ko sa tuition fee ko na kulang, yung balance. Naalala ko din dati na nagbayad ako kay Sir Wansoy, 1.5 na puro gintig singkuhon. Yes, bitbit ko pa ang tampipit ng nanay ni Ronnie doon sa sugod. Isa nga tampipit, puno-puno bit at tig singkuhon. Bilangan kami ni Sir Wanso sa Lamesa kay mabayad nga ni ako ng tuition fee. Ganon, kahirap. Ng mga panahon na kailangan ko yung mga magulang ko, lalo na yung ate at kuya ko, kuya pero ya ko sila ginawa, ako yung hinanakit ng loob. Kuya pa na talaga, never ako nilang pinuligan. Kasi kung sumuko ako, dahil sa mga nararanasan ko dati, siguro hindi ako nandito sa harapan nyo. Napakalungkot. Hanggang, para in short na yung no, kahaba, 1 hour na ba, sir? Mabalik pa ako sa school. Okay, so yun na ang nangyari. Malapit na ang graduation. Nag-practice teach na ako sa Lumbang East National High School. Nagparibad din ako kasi syempre para guwapa. Nagparibad ako, aberikulot ang buhok ko. Nag-straight man siya. Diba? Matapos lang dyan ito ng mga pangyayari. Napangayo ako'y bulig sa mga magulang ko. Pero ako hindi kinalibak ang mga magulang ko. Bakit kis-kis ko naman ako ninda. Hindi po ganon yung dapat ibahin po natin ang pagkakaunawa natin dahil binabahagi ko lang. Kasi mahirap lang talaga kami lahat. Walang ganon. Tinibayan ko ang aking sarili. Nagpinangamuyo ako sa Diyos, nakabay pa na makayanan ko lang din kay si Mama minsan. Gauli ako sa among balay. Wa kami sula. Wa kami bugas. Nakikita ko pa minsan si Mama gadapong inanging bagol. Yung bagol, ginadapungan kaya iya ginasambligan ng tubig para yung mag-uli kaya ipakilo. Ato kaya diba ng una medyo ang bagulhay ginakilo na ng una. Tama ko naalala nindo. Nakikita ko din si Mama minsan gapang sun-sun pa inating mga balay-balay gakato kinalula Andring kina-antisuping kina-anti Claudia kung diin man nga atong pinto niya nga may kwarta kay gapang utang kay wanganin kam siya ilong tao sa akon. Kasakit man sa part ko, wala nakikita ko nga siya na itong nanay ko. Kaya gusto man niya ako mabuligan. Kaya nakikita man niya, siya na ko ito. Pero ya ako'y mahimo. Nabalik na yan ako'y banwa. Nga, as in wala. Pero ya ako nagpa-perte sa boarding house. Kada akong ginapasalamat ko, kinaang ko dito nga Rubies, kaya wala akong nabayad sa boarding house. Hasta niya, wala akong ginasukta, pero gataon na ako, syempre, mayaman na ako niya. Dapat ng part ako, charot na. Nabayad na ako. Pero siya na itong nangyari. Hindi ko makalimutan ang mga panahon, hindi ka pagkurog na ang unod ko. Wag ako'y maluto. Kahuga. Kaya naisipan ko dati sa mga ka-boardmate ko, aring mga magulang. Wa ko kita sa mga ka-boardmate ko na nagpamula ko ibugas sa inda. To be honest, nang una, kapanood ako ng kwarto ng ka-boardmate ko, kaya gabula ako ibugas. Sabi niya, diskarte niya, diba? So mamatay ako, kung hindi ako magpanguol. Nagluto ako, nagkabalik ang akong energy. Yun yung hindi ko makakalimutan, pero ginapadyos ko ato tanan, niya kung base ay Chad. Kahuga. Hanggang nakagraduate ako in college, nalipay gid ako kay Chad atong natabo. Katakot-takot ginanadula sa ako, yung alam ko, aberbo ko na ko cum laude, na nag-graduate ako. Ginapagmana ako gihapon kasi nakatapos
tapos ako, aba ko Lord, ari na ini. Kaya sa mga tao nga nag-gain inspirasyon, nag-motivate sa ako nga laban niya kasi pag nagsukok ka, lugi ka. So nilaban ko pa rin yun. Pagka-graduate ko ng college, napakalungkot mang isipin. November 27, nag-take ako ng first licensure examination for teacher. Nabagsak po ako. Nalungkot din ang buhay ko. Pagka November 30, namatay si tatay. Grabe. Kumasit siya na ninibuhay. Ako kapag sa board exam, namatay pa si tatay. Kapakit-pakit, hindi na akong kumasit siya na ini. Kapasalamat na ako kay yung mga barkada ako nga ara. Nakatuon ako mag-bisyo. Kawagin ako na dati nga bisyo na isula ako. Tiyagalaan to, pero dapat hindi inugayahan kasi kanaw ay katuto ako mag-inom, siguro dala ng problema kasi yun yung nararanasan ko ng iskila ako ay college. Tapos after na ito, nag-take po ako ni Juan. Pero bago po ako nag-take sa LEC, ang akong friend, si Kagawad Rainer, pinasok niya ako sa munisipyo. Friend, thank you so much. Ikaw ang nagbukas ng pinto para ako'y nagtrabaho sa LGU, sa Office of the Mayor, sa DSWD. Nagpagangan doon ako'y Sibuyan District Hospital. Nagka-istorya ko na ang mga senior. Nagpinatangis na ako'y senior. Nakakabato na ako yung mga kililo-kilo nga saging, mga balinghoy. Kaya ginatawag ako ng mga maguya. Kaya kabuot ko kami at ko daw mag-entertain sa inda. Kaso nga lang, hindi po ako pinalad. Hindi ako na regular. Pero ang puso ko dati ay nasa LGU na ng mga panahon ngayon. Basi mangyari man mayor man. O yun po ang nangyari. Nag-take ako ng pangalawang beses sa NET or teacher. Failed gihapon ako. Oh my God, wala na giniling buhay ko. Nauulihin na gid ako ang mga klase ko, ginay trabaho, ato na sa Manila, nakakabulig na sa parent. Ako, kaibahan ko gihapon ang mga friends sa mga piyestahan. Pero wala akong magawa kasi yun ako. Yun yung paraan ko para mawala ang lungkot na nararamdaman ko. And after, magka-pandemic, before magka-pandemic, yak na yung transaction, yak na tanan online, whatsoever, natigil ang tanan dahil sa pandemic. Sukok na ako sa buhay. Wa na gid ako yung paglaom, pero ginapakita ko gyapon sa mga nakakakita sa akong dire, aberdiin, yaka-strong ko gihapon. And, year 2019, istorya ko na rin ang istorya ng love life ko. Kasi ang laki ng impact niya kung bakit nakapasa ako sa LET. Sana all, nagka-jowa. 2019, nagsimula na ang lahat. Umabot kami ng 4 years in relationship. Sana all. Pero wag niyo munang gawin yon dahil bata pa kamo. No? Makinig lang muna kayo sa akin. Ang daming mga memories, ang daming masasayang memories, legal sa pamilya, haba ng hair. Di mo kaya. Yun po ang nangyari. Siyempre, nagkakilala na kami, alam niya na kung ano ang story or background ng buhay ko. At sinabi niya, in short, nasabi niya sa akin, magti ka kaya liwat ng Glenn, base kung makapasa ka. Bunig na ako kay daw wak na sa isip ko. So, isang araw, hinikayat niya ako. Siya yung nag-open ng phone ko para mag-online. Siya ang nag-online sa ako. Nagpinamunta na lang siya, check to. Siya nag-online. So, i-push ko na lang kaya daw gusto gitman niya. So, umabot kami alas 11 ng gabi. Kay Gcash ang transaction ng payment, nakabayad kami. Sabi ko, Lord, pag hindi talaga umabot nininig alas 12 kang nakabayad kami, mapasa na gid ako inisalit. Imogin atong akon talaga nabatsyakan. So, imo ato, nag-update na siya, matin na ako. October 2, 2022,
Sa Romblon ako nag-take ng LED and nag-update siya na ganito good luck hanggang may mga video message or voice message na binigay. Lalo ako na-inspire at pagpasok ko doon sa aming room, yung sabi nga ibang ma'am na mga nagtitake ng exam, masuksok daw kulay pula, mababad ng asin, masuksok kung ano-ano, mga chat ng mga pamahiin. Ina-apply ko man po ato tanan. Kaya ato dati wako ato gina-applyan na failed ako pila ka beses. Ina-apply ko, yes. Pagpasok ko ng room, I passed the board exam. Pumungko ako. Hindi ba pumungko? Pagpasok ko sa room, hinayo ko muyang tudo. Ang amon room, ginilig ang tubig. 18 kami kabilog sa room na nag-take ng exam. Nakita ko ang mga hitsura ay inay. Kahugagin man talaga ng TLE. Kaya doon yun ay 40, yun ay 30 plus, yun ay 50 plus. Ang mga edad, Diyos ko, ginakulbaan ako. Tinawag ako ni kapasa. Sa isip ko kay mga magulang kay, ang hirap po talaga ng TLE na exam. So yun na po ang simula. Nag-take na po ako. Tapos, ginabaha na kami. Ilang base at pagsagot ko sa mga question niya. No, kadalik-dalik. Ako ginpermi ang nauuna matapos 450 items, elementary, major ko, at saka ang sa proof ed. Napasa ko po ito tanan. Lumabas po ang result. December 16, 2022, lumabas po ang exam at birthday po yon ng ex ko na ngayon. Napakasaya. Diba? Birthday ni Lola niya, nakapasa ako sa LED, nalipay kami. Nag-celebrate kami sa inyo ng birthday ng Lola niya. So yun na nagsimula ang lahat. 2023, nag-resign po ako sa LGU sa Office of the Mayor kasi hindi ko nararamdaman ang swerte ko. Nakaranas din po ako sa LGU. Ini matuod ko ini. Aber ka-partner po natin mga maman sir ang LGU. Pero isa din po ako sa nakatanggap ng hindi magandang salita na narinig ko sa iba na yun ay totoo naman talaga kasi nararamdaman ko din naman po. Sinabihan po ang mga kasama ko doon na never get si Andy makapasa sa LED kay kabubo. Imogin inang hindi ko makalimutan. Ang sakit-sakit sa pakiramdam na nagtatrabaho ako na hindi na ako masaya. Pero gusto ko ng trabaho nga ito. Nag-decide ako mag-resign. Tapos, ginapakamuyok ko kay Lord. Pero bago yon December, pinerfect ko gid ang simbang gabi. Kigapati gid ako pag na-perfect mo ang simbang gabi, gamatuod gid ang imo ni ginapangayo sa Ginoo. Pinerfect ko ang simbang gabi. Malakas gid ang akong fighting spirit. Nga ba ko, Lord, ari na ini? Ilaban ko na gid ini. Kung naalala nyo dati, San Juan dire, dapat ako ang ma-MC. Wala ako dire, diba? Kay adto ako sa Banwaga Parangking, gademo ako ng time na adto. Nilaban ko. Nag-apply po ako ng junior and senior high school. Naka-rank 4 po ako sa probinsya ng Romblon sa TLE. And rank number 18 naman sa junior. Proud to be. At nang malapit na po ang pagbubukas ng klase, tinawagan po ako sa Kahedjukan National High School. Doon nagsimula ang arangkada ng buhay ko. Palakpak pananay ka mo, man. Masyado kayong seryoso. Ang daming mga kwento, ang daming masasaya at masasalimuot. Doon nagsimula ang lahat. Ang tanong ko ngayon, may napulot ba kayong aral? Kasi kagawa